I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hi everyone, hello Philippines and hello world, Nox naman, hello universe. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos loyalists, supporters Filipino and OFW. OMGOS, sabi nila, ang Pilipinas ay isa sa pinakamagandang bansa, lalo na po ang mga nakatira, which is ang Filipino people. Ayan, bakit? Mababait, very kind, very hospitality, very entertaining, palangiti, smile, masipag, lahat. 'Di ba? Yan ang true identity ng mga Pilipino sa buong mundo. Kaya naman ang mga ibang bansa, mga kababayan, talagang naiingganyo sila na kailangan nila ng mga nurses, yan, ng mga Pilipino, 'di ba? Kasi masisipag masisipag ang mga Pinoy. Totoo naman 'yun. Pero hindi naman natin pwedeng sabihin lahat, no, mababait, pero mayroon din naman talaga mga balasubas ng mga ibang kapwa natin. Tulad ni ni Lustay. Di ba? At ni Poncio Pilato. Well, sabi po nila, ang palabas ng mga salot sa lipunan ay bumagsak ang ekonomiya ng bansa. Di ba? Ito lagi kong sinasabi. Once na mayroon kayong mga nakikita nag-post na sinasabi ay bagsak daw ang ekonomiya ng bansa, walang improvement, walang progreso. Yan po ay mga Marcos, anti-Marcos, ika nga, mga kababayan. Bakit? Dahil ang katotohanan ito. Di ba? Sabi po ng Turismo Central Luzon, the country economic performance continues to show resilience amid regional and global challenges. Wow, social. Philippines ranks as second fastest growing economy in the South Asia. World Bank ang mismong nagsabi, mga kababayan. Biro nyo yun. Bakit? The Philippines recorded a 5.6% gross domestic products growth in 2024, making it the second fastest growing economy in the South Asia based on the World Bank's June 2025 economics updates. The report attributed the growth to strong domestic demand and stable investment environment. The World Bank also projected that the Philippines economy will maintain solid momentum through 2027, citing continued resilience and investor confidence. Alam naman po natin yan, guys. Maraming nag-invest dito mula nang umupo si Pangulong Marcos Jr. Yan po ang katunayan. 'Di ba? Taliwas doon sa mga paninira ng ating mga kababayan na wala daw progreso ang bansang Pinas. Wow, grabe kayo. Antindi nyo naman kung manira. Ayan sabi po dito ng Turismo Luzon. Turismo Central Luzon, 23 hours ago. So, today is January 5, 2026. Biro nyo, mismo na ang World Bank ang nagsasabi. 'Di ba? Alam nyo naman, ang mga anti-Marcos, maganda man, ika nga, kahit sabihin mo, nakikita nila, maganda ang pagpatakbo, ng ating mahal na Pangulo. Dahil alam po natin, nakasalalay sa kanya bilang isang Pangulo, no? Diba? Kahit alam nila, maganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa, mali pa rin sa kanila. Ganun po ang mga anti-Marcos, asahan nyo po. Kahit maganda, maraming nag-invest, maraming magandang nagagawa ang Pangulo, ay nako, mali pa rin, 'di ba? Kaya minsan, kung makipagdebate ka sa kanila, ibalik mo sa kanila, tatanong mo, kumusta naman yung puon mo nung panahon na yun? Kumusta naman ang pamamalakad niya bilang isang leader ng bansa? Ano kayo maisasagot nila, Tapos mayroon kang mga baon na pang-atake sa kanila. Tapos with the OG na source, ewan ko na pag hindi sila napahiya.
Kaya, nakalagay dyan, maintain solid momentum through 2027. Citing continued resilience and investor confidence. Well, pagdasal po natin, ngayong 2026, naway marami pang mag-invest dito sa ating bansa, mga kababayan. 'Di ba? Maraming investor, maraming magkakaroon ng trabaho. Siyempre, kagandaang bawat pamumuhay ng mamayang Pilipino. Guys, ipag-pray natin na ma-extend ng Pangulo. Mabigyan siya ng another term, sayang. Top story, January 4, 2026, kahapon ito, dumaan Oo nga. Ayan Sabi po dito, Philippines ranks as second fastest growing economy in Southeast Asia. The Philippines recorded a 5.6% gross domestic product growth in 2024, making it the second fastest growing economy in South Asia based on the World Bank June 2025. Economic update, the report attributed the growth to strong domestic demand and a stable investment environment hanggang ngayon. Hanggang nung June 2025, sabi mo, tuloy-tuloy po yun. Di ba? Tuloy-tuloy. Kahit sabihin mo, mga kababayan, in spite of sa issue ng korupsyon sa bansang ito, talaga naman makikita natin ang mga bilihin talagang afford natin. Except lang doon sa mga pangunahing bilihin tulad ng mga pork, ganon, talagang mahal yun. Common na po yun. Natural yun di ba? Dito sa amin, talagang masasabi ko, nako, wala kaming reklamo sa bayan namin kasi lalo yung mga gulay galing sa bundok, naku, mumura. Konsensya mo na lang, mga kababayan, dito sa amin. Konsensya mo na lang yung mga nagbibinta ng gulay sa palengke na galing bundok, fresh na fresh. Bigyan mo na lang sila ng sobra. Ika nga yung tip baga. Kasi sa mura po ng bilihin ng mga gulay, sa totoo lang. Naawa ako sa kanila kaya minsan, himbis sasabihin, ito 15 pesos lang. Dinadagdagan ko na lang, gagawin ko lang 20, parang ganun ba. Naawa ako kasi fresh na fresh ang gulay. Siyempre, ang bigas dito sa amin still same pa rin presyo 38, 32, 35. Yung pinakamura mahal naman yung malagkit 50. 'Di ba? Common na yun, malagkit kasi yun So kaya ang ekonomiya ng bansa natin from 2024-25 talagang stable po yung maintain ang growth, yung paglago ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Maintain talaga, grabe, ang galing, as in talaga. Kaya sabi ko, kudos din naman talaga sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Magaling talaga siya. Walang kapantay, guys. Kaya, ayan mismo, World Bank na po ang nagsabi. Biro nyo yun. Kahapon po ito dumaan lang sa wall ko. So, ibig sabihin, maintain, stable yung paglago ng ekonomiya natin. See? So, malalaman din natin ngayon, 2026 after. Kung stable pa din, maintain. Kasi si PBBM talaga nakamonitor yan, guys. At saka magagaling yung kanyang economic teams, yung kanyang, NEDA, DepDep ba yun? DTI, ano pa. So, yun, mga best. Congratulations sa atin na maintain ng bansa na ito ang magandang paglago ng ekonomiya. Marami, guys. Ang daming nagbago sa totoo lang. Lalo na ngayon pag itong korupsyon na ito nabunyag, na expose. So ibig sabihin, wala nang tangkang magnakaw pa sa kaba ng bayan kasi in-expose ni PBBM O di ba? Kaya nga yung talumpati niya kanina sa GAA 2026 budget, grabe, malalim po 'yun. Tsaka yung binito niya 92.5 billion. O di ba? Palagay ko wala nang magnininok na, mga bes. Unless kung pundo ng isang LGUs, nakawin mo, problema mo na 'yun. Wala kang maitulong sa nasasakupan mo pag may sakuna dumating. Siyempre, to the rescue na naman kasi ang national government, guys. Oo, di ba? Even
may pundo ang isang LGU pag mayroong sakuna, hindi nila magagamit yung mga pundo nila na yun Kasi to the rescue, si PBBM lagi. Oo, totoo. Nakikita ko talaga yan. Sa kanyang pagpunta pag may lindol, pupunta sa Davao, sa Mindanao, or sa Visayas, to the rescue ang Pangulo. Di ba? To the rescue lagi. Dala-dala yung tulong. Milyon-milyon, sabi ko sa inyo Ganun kagaling ang Pangulo. So yun guys, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. Yun, na-maintain natin yan. There's more guys. Bye!